Nag-e-escorta ang mga kapatid ng oil tanker sa kipot ng Hormuz. Ayos lang, di na kailangan ng tulong. Sa totoo lang, naglabas kami ng isang pahayag. Sinusubaybayan ko ito nitong mga nakaraang linggo at lahat ng mga kaalyado natin sa NATO ay lubos na sumuporta sa atin. Sa tingin nila ay napakahalaga nito. Pinag-uusapan namin ito. Napakahalaga na alisin ang banta ng nuklear mula sa Iran at ginawa namin ito ng matatag at makapangyarihan. Tuluyan naming winasak ang kanilang hukbong dagat at sandatang lakas. Wasak na yon ang kanilang puwersa sa Himpapawid. Wala na silang Air Force o hukbong dagat. Wala na silang radar. Tuluyang nawasak ang kanilang radar. Pati na ang kanilang depensang panghimpapawid. Ayon sa Alemanya, Italia at Hapon, hindi sila magpapadala ng barko sa reyon. Mga kasama, babalikan ko kayo mamaya. Napaka-interesante. Salamat, Steve. Oo, para lang ituloy. Nakakagulat na sinasabi ng Alemanya na wala silang gagawin. Sabi ng Reino Unido, hindi ako tutulong. Sabi ng Pransya, may ilan akong malapit at susubukan kong tumulong. Sagot ng Hapon, hindi. At alam mo na yon. Magiging ayos lang tayo. Kaunting panahon na lang. Ilang linggo pa. Maaring mas marami pang putukan, pero kinukumpirma nito ang sinabi ng Pangulo tungkol sa ating mga kaalyado sa krisis. Nandyan sila. Sabi ng Pangulo, tumatanggap lang tayo ng 1% ng langis mula Hormuz, samantalang ang Hapon na di magpapadala ng barko ay 75%. Sina 70%, 35%. Nahulog sila sa bitag, sabi ng Pangulo sa press conference kahapon, pagsubok lang daw ito. Tanong pa niya, kailangan ba talaga natin sila? Gusto kong malaman ang sasabihin nila, nandoon sila. Pinatutunayan nila ang tsoryang ipinaglalaban niya. Oo, alema. Ginoong Pangulo, ano na po ang naging progreso ninyo para makumbinsi ang mga kaalyado ng Estados Unidos na tumulong sa pag-escort ng mga oil tanker sa kipot ng Hormuz? Hindi namin kailangan ng tulong. Sa katunayan, naglabas na kami ng pahayag. Sinusubaybayan ko ito nitong mga nakaraang linggo at lahat ng mga kaalyado natin sa NATO ay naging pabor sa ginawa natin. Sa tingin nila, napakahalaga nito. Pinag-uusapan pa lang namin ito kanina. Mahalaga na alisin ang banta ng nuklear mula sa Iran at nagawa natin ito ng matatag at malakas. Nilipol natin ang kanilang hukbong dagat at hukbong sandatahan sa lahat ng aspeto. Wala na silang natitirang puwersa sa dagat at himpapawid. Ang nangyari, wala na silang radar, winasak ang kanilang radar, nawasak ang depensa sa himpapawid, lahat ay nawala. Wala na ang mga leader. Sa tingin ko, isa sa pinakamahalagang tao, ayon sa marami, ay napatay kahapon, kasama ng isa pang tao na responsable sa pagpatay. Ang lalaking responsable sa pagkamatay ng 32,000 katao nitong nakaraang 2 linggo, siya ang responsable sa pagpatay ng mga nagpoprotesta. Isang masamang grupo ito, ibig kong sabihin, mas marami pa silang pinatay kaysa sa 32,000 katao at ang lalaking responsable doon ay napatay din kahapon. At lahat ng kaalyado ng NATO ay sumangayon sa amin, pero ayaw nila. Alam mo yon? Kahit na tinulungan namin sila ng husto, may libo-libo tayong sundalo sa iba't ibang bansa sa buong mundo at ayaw nila tayong tulungan. Na talagang nakakagulat, ibig ko sabihin, nakakagulat talaga. Hindi ako nagbigay ng matinding pressure dahil naniniwala ako na kung ginawa ko yon, tumulong sana sila pero hindi naman kailangan. Matagal na ang digmaang ito at mula umpisa marami na tayong natapos. Winasak natin ang Navy nila sa loob ng ilang araw. Pero nagulat ako na ang NATO, kahit na nakita nilang mahalaga ito, ay lubos na sumang-ayon na walang sinuman ang dapat gumawa nito. Isang buwan na lang sana at magkakaroon na sila ng sandatang nuklear. Pero pinadala natin ang B-2 bomber para bombahin ang potensyal nilang nuklear. Tinatawag ko itong nuclear na alikabok. Sa tingin ko, gumagawa ng napakalaking pagkakamali ang NATO at palagi kong tinatanong kung tutulong ba talaga sila sa atin balang araw. Kaya malaking pagsubok yon dahil hindi naman natin sila kailangan. Pero dapat sana ay nandun sila. Isa pa, at sa tingin ko, alam mo, napakahalaga nito. Hindi naman natin kailangan nandoon para sa Ukraine, alam mo. Pinili ni Biden na gumastos ng daan-daang bilyong dolyar sa Ukraine. Sa palagay ko, naglabas lang ng pahayag ang pinuno ng Alemanya na nagsasabing wala silang kinalaman sa digmaan.
Pero sa parehong panahon, iniisip nila na gumawa tayo ng malaking bagay sa pagkatalo sa kanila. Walang may gusto na magkaroon ng Iran o kahit sino pa, pero walang may gusto na magkaroon ng Iran ng sandatang nuklear. Dahil ang mga taong ito ay baliw. Talagang baliw sila, malupit, mararahas, pumapatay talaga sila. Sinasabing nasa 41,000 katao. Naglaba sila ng babala 2 araw na ang nakalipas. Agad babarilin at papatayin ang sinumang magprotesta. Mabigat talaga ito, sangayon sila sa amin, pero ayaw tumulong. Alam mo, bilang Estados Unidos, dapat nating tandaan ito dahil nakakagulat talaga para sa atin. Kakarating lang ni Pangulong Trump sa Truth Social at sinabi niya hindi natin kailangan o gusto ang tulong ng mga bansang NATO. Hindi rin natin ginusto sa parehong paraan, Hapon, Australia o Timog Korea. Bilang Pangulo ng Estados Unidos, ang nandihamap na pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, hindi natin kailangan ng tulong ng iba. J.O. News Nation.